Kabanata 5. Ang pag-iisip ang dahilan ng tagumpay. Lahat ng naabot ng isang tao, at lahat ng hindi niya naabot, ay direktang resulta ng kanyang sariling pag-iisip. Sa isang makatarungang kaayusan ng universe, kung saan ang pagkawala ng katatagan ay nangangahulugan ng kabuuan na pagkasira, ang individual na responsibilidad ay dapat walang pag-aalinlangan. Ang kahinaan at lakas, kadalisayan at karumihan ng isang tao, ay sa kanya at hindi sa ibang tao. Ang mga ito ay dinala mo mismo sa iyong sarili, at hindi ng iba, at maaari lamang silang baguhin ng iyong sarili, hindi ng iba. Ang kanyang kalagayan ay kanya rin, at hindi sa ibang tao. Ang kanyang pagdurusa at ang kanyang kaligayahan ay umuusbong mula sa kalooban. Kung paano niya iniisip, gayon din siya, habang siya ay patuloy na nag-iisip, kaya siya ay nananatili. Ang isang malakas na tao ay hindi makakatulong sa isang mahina maliban kung ang mahina ay handang tulungan, at kahit na ang mahinang tao ay dapat maging malakas sa kanyang sarili, sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap, bumuo ng lakas na hinahangaan niya mula sa iba. Walang makakapagpabago sa kanyang kalagayan kundi ang kanyang sarili. Nakaugalian na ng mga tao na mag-isip at magsabi, maraming tao ang alipin dahil ang isa ay mapang-api, magalit tayo sa mga mapang-api. Gayunpaman, sa gitna ng dumaraming iilan ay may posibilidad na baliktarin ang paghatol na ito, at sabihin, ang isang tao ay isang mapang-api dahil marami ang mga alipin, hamakin natin ang mga alipin. Ang katotohanan ay ang mapang-api at alipin ay magkatuwang sa kamangmangan, at bagamat tila nagpapahirap sa isa't isa, ay nasa katotohanang nagpapahirap sa kanilang sarili. Ang isang perpektong kaalaman ay nakikita ang pagkilos ng batas sa kahinaan ng inaapi, at ang maling paggamit ng kapangyarihan ng nang-aapi, isang perpektong pag-ibig, na nakikita ang pagdurusa, na kung saan ang parehong estado ay kasama, hindi hinahatulan ang alinman, ang isang perpektong pagkahabag ay yumakap sa kapwa ng aapi at inaapi. Siya na nagtagumpay sa kahinaan, at nag-alis ng lahat ng makasariling pag-iisip, ay hindi nabibilang sa mapang-api o inaapi, siya ay malaya. Ang isang tao ay maaari lamang bumangon, magtagumpay, at makamit sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang mga iniisip. Maaari lamang siyang manatiling mahina, at kasuklam-suklam, at miserable sa pamamagitan ng pagtanggi na iangat ang kanyang mga iniisip. Bago makamit ng isang tao ang anuman, maging sa mga makamundong bagay, kailangan niyang itaas ang kanyang mga pag-iisip kaysa sa alipin na indulhensya ng hayop. Maaaring hindi lahat, upang magtagumpay, isuko ang lahat ng makahayop at pagkamakasarili, sa anumang paraan, ngunit ang isang bahagi nito ay dapat, hindi bababa sa sakripisyo. Ang isang tao na ang unang iniisip ay makahayop na pagkamakasarili ay hindi makapag-iisip ng malinaw o makapagpaplano ng maayos. Hindi niya mahanap at mabuo ang kanyang mga nakatago na mapagkukunan, at mabibigo sa anumang gawain. Hindi pa nagsimulang kontrolin ng husto ang kanyang pag-iisip, wala siya sa posisyon na kontrolin ang mga gawain at tanggapin ang mga seryosong responsibilidad. Hindi siya karapat-dapat na kumilos ng mag-isa at tumayo ng mag-isa. Ngunit siya ay limitado lamang sa pamamagitan ng mga kaisipan, na kanyang pinipili. Walang pag-unlad, walang tagumpay kung walang sakripisyo, at ang makamundong tagumpay ng isang tao, ay magiging batayan ng kanyang sakripisyo, ang kanyang nalilitong pag-iisip ng kahayupan, at itinuon ang kanyang isip sa pagbuo ng kanyang mga plano, at ang pagpapalakas ng kanyang resolusyon at pag-asa sa sarili. Kung gaano kataas ang itinaas ng kanyang mga kaisipan, gayon din ang kanyang pagiging tao, at matuwid, gayon din ang pagiging tagumpay niya, at mas magiging pinagpala at pangmatagalan ang kanyang mga tagumpay. Ang universe ay hindi pinapabore ng kasakiman, ang hindi tapat, ang malupit, bagamat sa panlabas na anyo ay minsan ay tila nangyayari ito, tinutulungan ito ang tapat, ang mapagbigay, ang banal. Idineklara ito ng lahat ng dakilang guro sa iba't ibang antas, at upang patunayan at alamin ito ay kailangan ng isang tao, na magpumilit na gawin na mas banal ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang mga kaisipan. Ang mga intelektual na tagumpay ay bunga ng pag-iisip na inilaan sa paghahanap ng kaalaman, o para sa maganda at totoo sa buhay at kalikasan.
Ang gayong mga tagumpay ay maaaring minsan ay konektado sa walang kabuluhan at ambisyon, ngunit hindi ito ang resulta ng mga katangiang iyon, sila ang likas na bunga ng mahaba at mahirap na pagsisikap, at ng dalisay at di makasariling pag-iisip. Ang mga espiritual na tagumpay ay ang katuparan ng mga banal na adhikain. Siya na patuloy na nabubuhay sa mga haka-haka, ng marangal at matayog na pag-iisip, na nananahan sa lahat ng dalisay at hindi makasarili, ay tiyak na ang araw ay umabot sa kaitaasan nito at ang buwan sa kabilugan nito, ay magiging matalino at marangal sa pagkatao, at sisikat sa isang posisyon ng impluwensya at pagpapala. Ang tagumpay, kahit anong uri, ay ang korona ng pagsisikap, ang korona ng pag-iisip. Sa tulong ng pagpipigil sa sarili, pagpapasya, kadalisayan, katwiran, at maayos na pag-iisip ay umaangat ang isang tao. Sa tulong ng makahayop, katamaran, karumihan, katiwalian, at kalituhan ng pag-iisip ay lumulubog ang isang tao. Ang isang tao ay maaaring umakyat sa mataas na tagumpay sa mundo, at maging sa matayog na kataas-taasan sa espiritual na kaharian, at muling bumaba sa kahinaan at kahabag-habag sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mapagmataas, makasarili, at tiwaling pag-iisip na angkinan siya. Ang mga tagumpay na natamo ng tamang pag-iisip ay mapapanatili lamang sa pamamagitan ng pagbabantay. Marami ang nagbibigay daan kapag ang tagumpay ay natitiyak, at mabilis na bumabalik sa kabiguan. Ang lahat ng mga tagumpay, maging sa negosyo, intelektual, o espiritual na mundo, ay resulta ng tiyak na nakadirekta na pag-iisip, ay pinamamahalaan ng parehong batas at nasa parehong paraan, ang tanging pagkakaiba ay nakasalalay sa bagay ng pagkamit. Siya na naghahangad ng kaunti ay kailangang magsakripisyo ng kaunti, siya na gustong makamit ang marami ay kailangang magsakripisyo ng marami, siya na gustong magtamo ng mataas ay kailangang magsakripisyo ng lubos. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like, at subscribe button, at ang notification bell, upang lagi kayong updated, at magpatuloy pa tayo sa ating pag-upload.